Ayan, so magandang umaga po sa ating lahat, mga giliw kong taga-subaybay, sa aking mga kapatid sa pananampalataya. Muli po ay nagpapasalamat tayo sa ating Panginoon Diyos sa umagang ito na Kanyang ipinagkaloob sa ating lahat. Ayan. So, sa umagang ito po ay muli ay nagpapatuloy po tayo sa ating pag-aaral ng Kanyang banal na salita na siyang magsisilbing gabay natin sa araw-araw na ating pamumuhay. Okay? And this morning, we are going to talk about how God tests our faith. Yan, ano? Ulitin ko, no? Ang ating pong pag-uusapan ngayon ay how God tests our faith. Paano nga ba sinusubok ng Panginoon Diyos yung ating pananampalataya? Bakit sinusubok ng Diyos ang ating pananampalataya? O sinusubok nga ba tayo ng Diyos sa ating pananampalataya? Paano natin malalaman kung yung pinagdadaanan natin ay isa lamang pagsubok sa ating pananampalataya o ito ay isang pagtutuwid o pagdidisiplina o pagpalo sa atin? Yan. So, minsan pa mga kapatid ay samahan niyo po ako habang tayo po ay nag-aaral ng Kanyang salita para mas lalo po tayong lumalim sa ating espiritual na pamumuhay at gayon din naman ay maging matatag tayo sa hamon ng buhay sa tulong at gabay ng Kanyang salita. So ito yung salita ng Panginoon Diyos na nagsisilbing ating moral compass habang tayo po ay naglalakbay. Kaya nga mga kapatid, habang tayo po ay naghahanda sa ating pagpasok sa ating opisina, sa ating trabaho. Ngayon po ay unang araw ng buwan ng Mayo, Labor Day. So, holiday po ngayon, ano? So, sa mga pampublikong establishmento ay wala pong pasok. Okay? Pero kung papasok ka, double pay ka. So, yan po yung ating yan po yung according to our labor law, no? So, double pay. So, malaki-laki yan. So, sa mga gobyerno, may mga mangilan-ngilan. Pero sa mga militar, wala pong holiday. Alam po natin yan. So, 24/7 naka-duty ang mga sundalo natin. Okay? Maliban sa ating mga kawani. Okay? Ngayon din sa civil service, kung dineclare ba yan, nagpalabas ng memo, ay maaring wala silang pasok. So, tingnan na lamang po nila yung mga memo, kung may bumabang memo. Anyway, ngayon po ay unang buwan ng Mayo at pasimulan po natin ang buwan ng Mayo na sa pag-aaral ng salita ng Panginoon Diyos. So ang ating pong oras ay ganap na ika-6 po ng umaga. So samahan niyo ako, ito ang inyong kapatid, Brother Ariel Ramos. Sa loob ng isang oras, tayo po ay mag-aaral ng kanyang salita at ang ating pong paksang tatalakayin sa umagang ito ay pinamagatang How God Tests Our Faith. Paano nga ba sinusubok ng Diyos ang ating pananampalataya? Ayan, okay? So, sa ating pong Bible, kung pupuntahan po natin ang ating Bible on Matthew chapter 9. So, buksan po natin ang ating Bible, o kaya hayaan po ninyo akong basahin at para sa inyo mga kapatid, at magbubukas lamang ako ng Bible. Okay? So, mga kapatid, ang aking pong ginagamit na software, electronic Bible, meron po nitong Android and Apple. So, meron din po ito sa desktop, sa Windows desktop. Ito pong olive tree. Napakaganda po nitong olive tree. At ito po ay ginagamit po ng karamihang mga ngaral, o nag-aaral ng salita ng Diyos. Okay? So, ito pong istorya na ito ay ang ating Panginoong Hesukristo ay nagpapagaling ng may mga karamdaman. Maraming nagpapagaling, naggagamot siya, nasaksihan natin o nabasa natin kahapon, yung ating pinag-aralan about the faith of Jairus and the woman who have bleeding ailment for 12 years. So, we talk about their unwavering faith. We talk about their astounding faith. Nakita natin na yung in spite, amidst of the delay, ay
yung kanilang pananampalataya ay hindi nagdwindle, no? Does not fall short o hindi siya, he did not falter sa kanyang faith. Ngayon naman, ang ating pag-aaralan, gaya ng nangyari kay Jairus and with the woman with the bleeding ailment, ay patuloy natin pag-aaralan, paano nga ba sinusubok ng Diyos yung ating pananampalataya. So, nabanggit din natin kahapon that even Job, God allows na mangyari sa buhay niya yung mga tragedy. But instead, nalaman natin, in spite of everything na pinagdaanan ni Job, ay nanatili siyang tapat sa ating Diyos at muli siyang ni-restore at pinagpala. Okay? So, kung si Job ay hindi nakaligtas sa mga tests, the trials and even temptation, ang lahat ng mananampalataya ay dumadaan doon, may pinagdadaanan, may sirkumstansya din na kinakarap o struggle sa ating buhay. So paano nga ba ginagamit ng Diyos itong mga circumstances na ito sa ating buhay? At ano ang objective, ano ang rasyonale ng mga ito? Yan po yung ating pag-aaralan. So, ating pong tunghayan yung ating pong passage sa umagang ito. So, makikita po natin dito sa Matthew chapter 9, verse 29. Ang sabi po ng Panginoon dito, "Then He touched their eyes, saying," it's all about the two blind men. Kung pasimulan po natin sa 27, ang sabi po dito, "When Jesus departed from there," mga kapatid, nasa Matthew chapter 9, verse 27 po tayo, okay? So, babasahin natin hanggang 29, okay? So, when Jesus departed from there, two blind men followed him, crying out, saying, "Son of David, have mercy on us." And when he had come into the house, the blind men came to him, and Jesus said to them, "Do you believe that I am able to do these things?" They said to him, "Yes, Lord." And on verse 29, "Then he touched their eyes, saying, according to your faith, let it be to you." So, mga kapatid, kung ating pong uunawain itong talakayan nito, itong palitan ng pag-uusap, itong conversation of the two blind men and the Lord Jesus Christ, na talagang sila'y sumusunod nung mabalitaan nila na si Kristo ay nandoon sa kanilang lugar, kagyat o dali-dali silang nagtungo, Gaya po ng mga ilang tagpo na kung saan ang ating during the ministry of the Lord Jesus Christ, ay napakarami niyang pong himalang ginawa, napakarami pong mga tao na may sakit, iba't ibang uri ng sakit o karamdaman, ay kanya pong pinagaling. Kaya nung marinig ng mga dalawang bulag na ito na nandoon ang ating Panginoong Kristo sa kanilang lugar, sila po ay nagtungo, at sinabi nila kay Kristo na anak ni Haring David, sabi niya doon, anak ni David, ikaw ay mahabag sa amin, mahabag sa amin. At nang makalapit nga yung mga bulag, marahil dahil bulag ay mayroong umaakay sa kanila. At nang sila ay makalapit kay Kristo, sabi ni Kristo, "Naniniwala ba kayo na kaya ko kayong pagalingin?" Ayan, so, do you believe that I am able to do this? Naniniwala ba kayo? O are you expecting me that I can do this? Mga ganun po, yung tanong ng ating Panginoong Jesucristo. Just for affirmation, o confirmation, So, ang sabi ng mga bulag, "Opo, naniniwala kami, Panginoon." So, tandaan po natin, tinawag siyang anak ni David. At later on, tinawag, "Opo, Panginoon." So, with that, nakikita natin yung kanilang pananampalataya na sila'y naniniwala na si Kristo ang Misaya, na si Kristo yung sinasabi ng Book of Isaiah, na si Kristo yung ipinangakong tagapagligtas ng mundo. Okay? Kasi karaniwan sa mga Hudyo ay hindi naniniwala
na si Kristo ay yung hari na inaantay nila na nagmula sa lineage of David o King David. Pero siya, itong dalawang bulag na to, tinawag nilang Son of David. And later on, tinawag nilang Lord. And that is a manifestation of their faith, on the Lord Jesus Christ. It's all about faith. Kaya ang tanong niya, do you believe that I am able to do this? Now, brother and sister in the Lord, the question is, do you believe on the Lord Jesus Christ? And if you say yes, then samahan niyo ako at ating tapusin itong pag-aaral na ito. Right? So, makikita po natin mga kapatid, na sabi ni Kristo, kalaunan, sangayon sa iyong pananampalataya, according to your faith, let it be to you. At in verse 30, and their eyes were open, and Jesus sternly warned them, saying, see that no one knows it. Subalit nung umalis na yung mga bulag, umalis na yung bulag, ay hindi sila tawag nito, hindi sila napigilan. Kasi sabi ng Panginoong Jesucristo, huwag niyong ipamalita na kayo'y aking pinagaling. Okay? Pero hindi napigilan yung damdamin nung dalawang bulag, sila ay masaya. And they spread the news about them. Saan man sila mapunta, binalita nila yung himala na nangyari sa kanila. Siyempre, marami nakakakilala sa kanila, nakakakita sa kanila nung time na bulag pa sila. Namamalimos sila sa temple, namamalimos sila sa gate, At ngayon nga ay nagdidiwang sila, nagpupuri sila sa Panginoon dahil sa dakilang pagliligtas o kagalingan na kanilang tinamasa o natanggap mula sa ating Panginoon. Mga kapatid, the Bible says that according to our faith, it will be done unto us. So everything is based on our faith. Sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. That's why the question is, do you have faith on the Lord Jesus Christ? How's your faith towards the Lord Jesus Christ? So, actually, itong 9:29 nito, isa ito sa paborito kong verses sa Bible, According to your faith, it will be done unto you. It is one of my favorite verses in the Bible. Kapatid, matanong ko kayo, what are you expecting God will do in your life? Sa umagang ito, what are you expecting while listening on this program, on this morning devotion, on our Bible devotion this morning? What are you expecting after this program? What are you expecting from God? What are you expecting? What will God do in your life? So, ito po ay tinatawag nating the law of expectation. Okay? This is the law of expectation. Katotohanan, we tend to get what we expect out of life. Kaya nga tayo nagtatrabaho, nagsisikap sa buhay natin for something. Kaya nga tayo minsan nagsisikap, talagang ginagawa natin lahat. But some of us are expecting in return. We tend to get what we expect out of life. And that's what we call the law of expectation. We tend to see what we expect to see. We tend to hear what we expect to hear. And we tend to feel the way we expect to feel. We inevitably accomplish what we expect, what we're going to accomplish. This is the law of expectation. This is the law of faith. God says you get to choose because according to your faith, it will be done to you.
Alright? So, yan po yung sinasabi ng Bible about the law of expectation, about the law of faith. Based on our faith, it will be done unto you. Okay? So, patuloy po tayo, no? Kaya nga, kung pinag-uusapan natin ang faith, makikita naman natin sa Hebrews chapter 11, ito yung pong tinatawag na the whole of faith. Ano? O yung the whole of faith. Doon natin makikita yung talaan, yung listahan ng mga mananampalatayang Kristiyano, no? Na patuloy po na sumusubaybay o naging tapat sa pagsunod sa ating Panginoon Diyos. Okay? So, patuloy po tayo, no? So, nais ko lamang batiin, ano? Shout out kay Rachel Caralde. Okay? Magandang umaga sa iyo, Ma'am Rachel Caralde. Ma'am Herbias, magandang umaga po. Gayon din naman kay Madam Brantner Yoro Jennifer. Siya po ay nakikinig from Texas, ano? From Port Bliss, Texas. Ano, nandoon siya ay nakikinig. Ma'am, sa El Paso, Texas. Magandang umaga po sa iyo. Naimbag adlaw king kaadeng. Rabi ano? Kasi magkabaliktad tayo. Gayon din naman kay Sir Larry Ariola. So, Sir Larry, nakikinig po siya mula po sa Canada, si Sir Larry. Ayan. Gayon din si Eugene Norisa Perez. Nakikinig po sa atin, ano? Mga kapatid, ang lagi kong sinasabi na paki-like and paki-share po itong ating programa para mas lalo pong malawak pa yung ating maabot, ano? Lalong na yung mga kamag-anak natin, mga kaibigan natin, mga kakakilala natin na hindi pa po na karanas o na-encounter ang ating Panginoong Hesukristo na sa pamamagitan po ng pangangaral na ito ay gamitin dito ng Diyos upang mangusap sa kanila ang Diyos, na sila'y magkaroon ng pananampalataya o sa mga pinanghihinaan ng pananampalataya ay ma-encourage sila na magpatuloy. Okay? So, mapaalalahanan sa mga naghahanap naman po ng tunay na pagmamahal, ay matatagpuan po lamang natin yan sa ating Panginoong Hesukristo, sa kanyang piling. Sabi niya, in this world you have tribulation, but in me you have peace. Peace I live with you. Ganun ang sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo. So, once again, magandang umaga po sa mga sumusubaybay sa atin, habang tayo po ay naggagayak, at yung karamihan nga po sa atin ay wala pong pasok, dahil ngayon nga po ay Labor Day. So, samahan niyo po ako habang tayo po ay umiinom ng mainit na kape. Ayan nga po, no? Patuloy po tayo. So, once again, sinabi ko natin kanina, the law of expectations, the law of faith. We expect everything will happen based on what we're done, anong ginawa natin, We tend to hear what we expect to hear, something like that, So, the Bible says, without faith, it is impossible to please God, according to Hebrews chapter 11, verse 6. So, it needs us faith to please God. Kung wala tayong pananampalataya, ay we cannot please God. So, it takes faith for us na to worship the Lord, to follow God, to glorify our God. Okay? So, the question is, tayong mga magulang, ako ay, siyempre, obviously, may asawa, may anak, may pamilya. So, we as parent, paano tayo na-please ng ating mga anak? Tayo ba'y natutuwa sa ating mga anak whenever na yung ating mga anak ay nagtitiwala sa atin at sumusunod sa atin? Siyempre, natutuwa tayo dahil masunurin yung ating anak. Napakabait ng ating mga anak. So, bilang mga magulang, ako bilang isang ama, natutuwa ako na pagka yung mga inuutos ko, yung mga sinasabi ko para sa aking anak ay ginagawa nila. That even na wala ako sa harapan nila, ay piniperform nila yung kanilang share of tasks by doing some household chores, Though we have to guide them, but
ayun nga, no, that's part of their training. Ito kasing mga bagay na to, doing yung mga small things sa loob ng bahay, this is a basic life skill, no? Basic life skills. Pagka hindi natin train yung mga bata, ay ano bang aasahan natin sa kanila pag sila na lang? So, wala silang natututunan sa buhay, right? So, with that being said, nakikita natin yung mga anak natin na sumusunod sa atin, okay, tayo po ay natutuwa. How much more? Tayo bilang mga mananampalataya, anak ng Diyos, no? Through the adoption of the Lord Jesus Christ, based on the book of John, chapter 1, chapter 1, verse 12, we are the children of God, okay? And that is through faith, sa ating Panginoong Hesukristo. So, kaya tayo nakakatawag ng Diyos Ama, and that is because of the Lord